May pakiusap ang ilang pasahero at driver ng tricycle, e-trike, e-bike at iba pang light vehicles ngayong titikita na sila kapag nahuling dumaraan sa National Road sa Metro Manila. May unang balita live si Nico Wahe. Nico. Igan, magandang umaga. Hindi na lang sita kundi may violation ticket na rin mula ngayong araw ang mga mahuhuling e-trike, e-bike, tricycle, kuliglig, pedicab at iba pa na namamasada o bumabaybay sa mga national road sa Metro Manila. Pero marami sa mga namamasada nito ang nakikiusap sa gobyerno na i-reconsider muli ang utos na yan dahil sila raw ang mawawala ng hanap buhay. Maagang pumasada si Jay gamit ang kanyang tricycle. Pero imbes na maghapong papasada, hanggang alas 5 na madaling araw lang muna raw siya o hanggang walang bantay na MMDA. Ngayong araw kasi magsisimula mag-issue ng violation ticket ang MMDA sa mga e-bike, e-trike, kuliglig, pedicab at tricycle na mahuhuling dumadaan sa National Road sa Metro Manila. Sa kaso ni Jay, hindi raw maiwasang dumaan siya sa Taft Avenue at Rojas Boulevard. Papunta kasing Pier 15 ang biyahe niya sa ilalim ng Ermalu o Ermita, Malate, Luneta, Toda. Di na raw niya alam kung saan dadaan pa. Di niya raw din alam kung saan pa kukuha ng ipapakain sa pamilya kung pagbabawalan sila sa kanilang ruta. Dito namin kinukuha yung namin pinangbubuhay namin sa pamilya namin. Kasi kami, lumalabang kami ng patas para mabuhay lang namin yung pamilya namin. Hiling niya sana raw ay bigyan sila ng konsiderasyon. Hindi raw kasi biro ang 2,500 pesos na multa at mas lalong masama ang tama sa kanya kapag na-impound ang kanyang tricycle. Laki rin yung tupay doon, pwede ko rin pambili ng isang sakong bigas sa pamilya ko. Hindi rin pabor dyan ang mga pasahero ng tricycle na papunta sa Pier 15. Wala naman daw kasi bumibiyahing jeep papunta roon. Mapipilitan daw sila mag-motorcycle taxi o TNVS, kaya mapapalaki ang kanilang gastos. Malaking tulong din sa amin, tapos kawawa rin naman sila kasi yung pinagkakakitaan nila. Dito mas mura kasi, masasal pag nawala yun. Giit din ng mga driver, malaking tulong sila sa mga pasahero. Hindi po inaasahan, may biglang papara, may emergency na iahatid po sa ospital. Alam naman po natin na ang ospital nasa main road po yan, nasa mga pinagbabawal. Ibang usapan pa raw ang mas malaking konsumo nila sa gasolina sa paghahanap ng ruta na hindi sila mahuhuli. Sa gasolina naman, maraming konsumo. Pag ganong-ganong ka, paikot-ikot. Wala kami kitaan ngayon, bawal na Malamang nga ito, magbabago kami ng hanap buhay. Babalik ako sa pagiginto. Kabilang sa mga national road sa Metro Manila na bawal nilang daanan ang Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, Epifanio de los Santos Avenue o EDSA, Katipunan Avenue at CP Garcia Avenue, Southeast Metro Manila Expressway, Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Luzon Expressway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard at Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway at MacArthur Highway, Elliptical Road at Mindanao Avenue. Iga, nandito ako ngayon sa Taft Avenue na isa nga sa bawal daanan itong mga light electric vehicle, pedicab, tricycle at itong mga kuliglig. Pero dito sa aking likuran, ito yung mga sinasakyan o dito sumasakay yung mga pasahero ng e-trike na papunta dun sa Pier 15. Ang ginagawa na lang nila ngayon ay mabilis na lang nagsasakay ng pasahero at mabilis na lang din kakanan sa UN Avenue papunta dun sa Rojas Boulevard. At doon sa Rojas Boulevard papuntang Pier 15, doon daw yung bahala na. Kaya sana daw i-reconsider ito ng MMDA. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.